guys, so magpo-full review tayo dito sa Wavelink na USB 3 to SATA. So nung nakaraan kasi ito yung tinesting natin, ito lang kasi ito yung review nun. So ngayon review natin siya dito sa 2.5 na HDD hard disk tsaka sa SSD. Ito SSD. So ito ay sabili ko lang, sira to, dalawang ton sira. So gagawa ko ng sariling video to na paano siya i-recover yung data niya, paano siya ayusin. So ito yung board niya. So try natin, hindi ko pa kasi natatry ko kung anong sira. So gawa ko na lang ng sariling video niya. So abang lang, sigurado yung nakapalo ka para ma-notify ka sa pag-upload ko, para mapanood mo agad. Okay, siguro ito ayos sa akin talaga to. So itong SSD testing natin, itong ano na to, maganda to pang ano, data recovery, bawa may i-recover kang file. So try natin sa Windows at sa Mac. So saksak ko na sa Windows muna tayo. Try muna natin tong SSD ko, itong Kingston. So ayun, binasa agad siya. Ito, ayun, ito yun. Ayun, binasa agad siya. Ayun. So mabilis siya ibasahin pag SSD. So, iba naman, try na natin iba. Try natin iba. So try natin itong 2.5 na hard disk. Ayun, binasa siya. Ayun, so okay siya, daming partition. Ayun, lumabas na siya. Ayun. So okay siya sa 2.5 na hard disk, mabilis din, depende sa health siguro ng hard disk mo. I-eject lang natin. Ayan, na-eject na siya. So ito namang SSD na sira. So try natin i-gawa ng video to kung paano siya ayusin. Salpak muna natin, babasahin siya. So may power siya. Ayun, magpa-power on siya. Try natin kung babasahin. So hindi siya binasa, guys. Pag ganito, baka naka-format siya sa Mac. Pag naka-format kasi siya sa Mac, hindi talaga siya babasahin sa Windows. So try natin sa Windows, sa Mac. Try natin sa Mac. So nag-power na siya. So sa Mac is, so para mapunta sa disk management ng ano, ng Mac is command space disk, para makita mo lahat ng disk. So di rin siya binabasa sa Mac, baka may sira talaga siya. Ayun, so wala siya. So try natin itong ayusin, gawa ko na lang ng sariling video kung paano siya i-recover yung files niya. So follow lang kayo para ma-notify agad kayo pag in-upload ko agad. So hintay natin ng konti, wala talaga yan. So pero depende sa sira, baka nasira or may data line lang siya na sira. Kasi may power siya, oh. Ayan, sabihin
may ano siya. So sa data line, ewan ko lang kung baka sanad na yung sira. Pag gano'n, hindi na talaga ito maayos. Pero sana naman sa mga capacitor lang. So, yung ano naman, itong 2.5 naman siya. So, pagka 2.5, kailangan mo ng, pagka 3.5, kailangan mo ng 12 volts. Salpak mo dito sa butas. So may version na ito na walang 12 volts. May version na meron. Pero yung inanong ko para pwede siya sa 3.5. So salpak natin sa Windows. Ayan. Tayo lang natin basahin. Ayun, binasa na siya. Ito siya. Ayun o. NTFS. Ayun o. So, ito yung mga files niya. So, okay siya sa 3.5 na hard disk. Try natin sa Mac. Eject ko muna. Eject na. So, try natin sa Mac. So pag sa Mac, dapat laging may ano yan, NTFS na Toxera. Tingnan natin. Kailangan natin mabasahin. So dapat may Toxera ka dito na apps. Ayan, para basahin yung NTFS na format. Ito medyo matagal siya sa Mac. Dahil inaano pa kasi ng Toxera eh. Pero mabilis naman to pag naka-format siya sa Mac. Medyo ano lang talaga. Power siya. Wait lang natin ng konti. So ayan siya. Ito lang. Binasa na siya. Ayan. Ito. Binasa na siya. Ayan na siya. So ito na yung files niya. Ito siya sa this utility. Okay. Eject na natin. Try na natin itong defective na isa. Okay. Try natin itong isa. Ito mabasahin. Jack pa tayo nito kung basahin ito. 4 terabyte yan. So may power siya kasi mararamdaman mo yung ikot ng hard disk. Yan o, umiikot siya. Sabihin may power. Ayan. Hindi natin kung anong problema. So hindi siya binabasa. Wait lang natin ng konti. So, hindi talaga siya binabasa. So, may chance pa tayo. Baka naka-partition tayo. Partition siya sa Mac. Pero tayo natin ng saglit. Pag wala talaga, baka sa Mac siya. Naka-partition.
So, try natin sa Mac. So, dapat dalawa yung ano mo dito pag mag data recovery ka. Kasi minsan, naku Mac partition siya, galing sa Mac siya. Akala mo hindi binabasa, alam mo sira. Yung pala, sa Mac siya naka-reformat. Hintay lang natin konti. May power siya kasi nararamdaman mo yung ano, ikot ng disc. Ayun. Wala. Baka may ano na to, sira yung board. Ayaw basahin. Medyo matagal basahin sa Mac pagka NTFS. So yan, masyado na matagal yung video. So ngayon, gagawa ko na lang ito ng separate video kung paano to i-recover natin yung ano. So ito kasi may code yan. Kung board yung sira, hindi na kaya ayusin. Kung nandun yung sira, palitan na natin ang board. So nabibili naman to. Yan mo lang serial number. And then yung BIOS niya, i-swap mo lang dun sa bago. Luma yung lagay mo dun sa bagong bili mo. So follow lang kayo para pag-upload ko nito mapanood niyo agad. So, thank you.